So ang title nga ng chapter 976 Allow Me to Introduce Myself. So parang JC lang no. So all in all, napakaganda ng chapter na to para sa akin. Lalo na yung huling part guys. Talagang sobrang nakaka-hype. So first, recap muna tayo guys last chapter. So nakita nga natin last chapter yung mali ng plano ni Kinemon o yung mali niyang pagbabasa sa coded message na naging blessing in disguise pa nga dahil sa naniwala sa kanya si Kanjuro. So in this latest chapter nga, nakita nga natin yung mga scabbards na parang binibirong paaminin si Kinemon na parang sinasabing, "Hoy, alam naming di mo maiisip yon. Alam namin kung ano lang yung kakayanan ng utak mo. Alam naming mali talaga yung pagkabasa mo doon." Yung mga ganon, bali dito sinabi nga ni Kinemon na swerte nga lang daw yung nangyaring yun sa kanya at sinabi pa niyang hindi na nga daw dapat sila bumase sa swerte simula ngayon, and sinabi pa niyang baka nga daw mamatay pa siya sa magiging laban nila sa Onigashima pero tatanggapin niya nga daw ng buo yun alang-alang sa hustisya sa Kozuki family. At dito sinabi nila Kikunojo, Inuarashi at Ashura Doji na kung mamatay nga daw siya, handa nga rin daw silang mamatay alang-alang sa pinaglalaban nila. So bali dito, minotivate nga ni Denjiro ng husto si Kinemon para nga pangunahan o maging leader sa mga kapwa niya scabbards. So dito, pinataas nga niya yung espada ni Kinemon para ma-boost yung moral ng mga kasamahan nila. So dito na nga nakahanap ng pagkakataon si Kawamatsu na sugurin si Kanjuro para nga sana iligtas si Momonosuke, kaso maagap nga tong si Kanjuro at nasalag agad yung atake sa kanya, as well as nakapag-drawing nga agad siya ng isang malaking ibon. At dito sinakay nga ni Kanjuro si Momonosuke at sinabing hahanapin nga daw niya pati si Hiyuri at papatayin niya nga rin daw to. So dito sobrang nagtaka nga si Kinemon na nakakapag-drawing pala ng maganda at maayos na ibon itong si Kanjuro. So kung hindi nyo alam guys in the last episodes nga, makikita nating kaliwang kamay nga yung ginagamit ni Kanjuro sa pagdodrawing, di ba? Which is hindi naman pala talaga yon yung dominant hand niya. Kaya pala ganun na lang kapangit yung drawing niya noon. Kasi in reality, kanang kamay naman pala talaga yung dominant hand niya. Kaya ayun, mas maayos at talagang kuhang-kuha niya na ngayon yung mga drawing niya na it seems like parang totoong-totoo talaga. So dito nga hahabulin sana ni Sanji at aatakihin sana ni Usopp si Kanjuro. Kaso nga lang nakagawa nga agad si Kanjuro ng maitim na ulap gamit yung buhok niya. Oo guys, take note yung buhok niya nga yung ginamit niya para makagawa ng ulap na to na nakakapag-release ng ink arrow. So bago nga makalayo si Momonosuke, sumigaw nga ito sa lahat. Dito sinabi nga niya na wag nga daw mag-alala sa kanya dahil makakatakas nga daw siya kay Kanjuro sa sarili niyang paraan. At dito sinabi pa nga niyang dapat nga daw talunin nila Kinemon, si Kaido at Orochi at protektahan daw ang Wano. So ang tapang ni Momonosuke no guys. Bali in reality, oo masasabi nating matapang. Pero based sa mga sinabi niya, nasabi nga lang niya yon para hindi panghinaan ng loob yung mga sasabak sa gera o yung mga pupunta sa Onigashima. Pero sa totoo lang takot na takot nga siya. So para sa akin that shows maturity, di ba? Kasi kaysa sa mag-iiyak-iyak na naman siya gaya ng ginagawa niya, dito mas inisip niya nga yung kapakanan ng mga kasamahan niya. Syempre iisipin ni Momonosuke na kung iiyak lang siya, panghihinaan ng loob yung mga scabbards. So ang galing ng ginawa dito ni Momonosuke guys Parang nakikita ko na nga sa kanya yung will ng tatay niyang si Kozuki Oden na dahan-dahan niya nang na-adapt. So sa sinabing yun ni Momonosuke, sobrang na-motivate nga sila Luffy, pati na rin yung mga kaalyado nila na mga taga-Wano. At dito nangako nga si Luffy kay Momonosuke na ililigtas nga daw niya to kahit anong mangyari. At dito nakatakas na nga si Kanjuro. So ngayon nga ipapunta na sila Luffy sa Onigashima at naghahanda na. At dahil nga sa huling atake ni Kanjuro, nasira nga yung iba't ibang barko nila. Kaya naman napagpasya nila Kinemon na sumakay sa barko ni Trafalgar Law. At syempre medyo kinainis yun ni Law at sinabing hindi nga daw hotel yung barko niya kasi ang dami nga naman nila, diba? So sa di kalayuan nga malapit sa barko nila Luffy at ng mga kaalyado nilang taga-Wano, nakita nga ni Usopp na hindi pa pala tumatakas yung isang barko ng Beast Pirates. At dito nagawa nga na itong makaatake gamit yung kanyon nila hanggang sa nagulat nga yung lahat nang biglang dahan-dahang lumulubog yung barko ng Beast Pirates na umatake sa kanila at parang may mabilis na dumaan lang sa barko nila. At ang may kagagawan pala nun yung pang-10 miyembro ng Straw Hat Pirates na si Jinbei. So bali ang ganda ng entrance na ginawa dito ni Jinbei guys Ta-translate ko na lang sa inyo para mas madama nyo. So sinabi nga niya, "Allow me to introduce myself. Galing pa ako sa pinakailalim ng karagatan ng Ryugo Kingdom. Nung nakaraan nga lang tumagay kami ni Luffy ng sake at ako ang bagong recruit ng Straw Hat Pirates. At ako nga ang Knight of the Sea na si Jinbei." So sa introduction na yun ni Jinbei guys, makikita nga nating sobrang gulat na gulat sina Eustace Kid at si Trafalgar Law. Syempre sino ba namang hindi maiinggit?
Magugulat, 'di ba? Biruin mo dating si Chibukai o dating miyembro ng Seven Warlords of the Sea. Tapos ngayon ay miyembro na nga ng Straw Hat Pirates, 'di ba? So ang astig ng ginawa ni Oda para sa akin sa introduction ni Jinbei. Kasi sobrang deserve ng ganong entrance ni Jinbei. Lalo na't ang tagal na nga simula nung huling appearance niya sa manga, 'di ba? So dyan na nga matatapos yung chapter 976. Bali all set na talaga guys yung buong grupo nila Luffy papuntang Onigashima. Pero probably next chapter tingin ko baka kwentuhan yung mangyayari. Tulad ng ikikwento ni Jinbei kung paano nga ba siya nakapunta sa Wano. Yung ganon. So feeling ko next chapter malalaman na natin kung paano ba yung ginawa ni Jinbei para makatakas sa Big Mom Pirates. Or pwede ring alongside sa paglalayag nila Luffy papuntang Onigashima may humarang sa kanila, 'di ba? Kasi I'm sure nandun na agad si Kanjuro sa Onigashima Syempre magsusumbong agad yon kay Lord Orochi niya, 'di ba? So we never know. Or ang last prediction ko sa next chapter what if biglang dumating si Marco the Phoenix kasama yung Whitebeard Pirates at si Neko Mamushi? Pwede, no? So ang angas nun pag nagkataon. So yun lang. So yan na ang chapter review natin sa latest chapter ng manga na chapter 976. So sana na-enjoy nyo tong video na to. So kung sakaling nagustuhan mo naman tong video na to, wag ka nang mahiyang pindutin yung like button dahil malaking tulong na nga yung like mo para sa ating channel. At syempre pindutin mo na rin yung subscribe button para lagi kang updated pag may bago tayong upload na video. So yun lang. Peace!